Matapos ang matagumpay na airstrikes ng Israel sa loob ng Iran na ginamitan ng drones, missiles at halos 100 fighter jets, ika nga sa basketball ay nasa Iran na ngayon ang bola at inaabangan ng buong mundo ang kanilang sagot sa naturang pambobomba ng Israel, lalo na't sinabi ng kanilang mga leader na may karapatan at obligasyon ng Iran na gumante dahil tahasang nilabag ng Israel ang sovereignty ng Iran at ang ginawa nito ay gross violation of international law dahil sa pagpasok ng Israeli fighter jets sa kanilang airspace. Lalo pang ikinagalit ng Iran ang pagkamatay ng 4 sa kanilang mga sundalo sa naturang airstrikes na ayon sa kanila ay 4 na martir na namatay para sa bayan. Kaya ang tanong, anong klaseng pagganti ang gagawin ng Iran laban sa Israel kung sakali? May kakayahan pa ba ang Iran na magpaulan uli ng missiles matapos na pabalitang nasira ng Israel ang marami sa kanilang imbakan at paggawaan ng missiles? At kapag gumanti ang Iran, hahantong na ba sa paggamit ng nuclear weapons ang Israel? At higit sa lahat, totoo bang nasa critical na kondisyon na ang supreme leader ng Iran sa puntong naghahanap na sila ng maaaring pumalit sa kanya sakaling siya ay pumanaw? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito lang sa Mr. Goodbye. Sa parehas ding araw, matapos ang tagumpay na pagbobomba di umano ng Israel sa military facilities at air defense system ng Iran, ay nagbigay ng statement si Iranian President Masoud Pezeshkian na bagamat hindi naghahanap ng gulo ang Iran, ay gaganti di umano ito kung ano ang nararapat laban sa Israel. Handa raw silang ipaglaban ang karapatan ng kanilang bansa, dagdag pa ng Pangulo. Bagamat hindi malinaw ayon sa mga eksperto kung anong ibig sabihin ni Pezeshkian, kung ito ba ay direct military response o mas paiigtingin nila ang paggamit sa mga regional proxy group ng Iran tulad ng Houthis, Hezbollah at Hamas, o magsasagawa ba sila ng diplomatic protest sa UN dahil sa pananarget ng Israel noong Sabado na madaling araw. Pero ayon sa mga eksperto, karapatan lamang di umano ng Israel na gawin ang pambobombang yon dahil sa ginawa ng Iran noong October 1, kung saan halos 200 missiles ang pinakawalan ng nasabing bansa sa loob ng Israel, na ang iba di umano ay sa kalagitnaan pa ng Tel Aviv na puno ng mga sibilyan ang puntirya. Pasalamat di umano ang Iran ayon sa mga pro-Israeli leader ng ibang bansa na hindi na tinarget ng Israel ang nuclear facilities at oil fields ng Iran. Bagkus ay nag-focus lamang ito sa mga air defense system at mga pasilidad ng Iran na ginagamit nila sa pag-mass produce ng drones at missiles. Wala rin di umanong sibilyan na nadamay sa naturang pag-atake na proportionate o nararapat lamang bilang gante sa pananarget ng Iran. Maging ang Supreme Leader na si Ali Khamenei sa kanyang inilabas na ulat sa araw mismo ng pananarget ng Israel ay tila mahinahon kumpara sa dati nitong tono na tila palaban at sinabing matitikman ng Israel ang isang pag-ataking hindi pa nito natikman sa kasaysayan ng Jewish state kapag sinugod nila ang Iran. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagkumahog ang US na ipadala ang kanilang THAAD missile system sa Israel at pinakalat sa buong bansa bilang antisipasyon sa magiging sagot ng Iran matapos ang pambobomba ng Israel. Dagdag pa ni Khamenei na hindi raw dapat baliwalain ang ginawa ng Israel at lalong wag daw itong i-exaggerate lalo na ng Western media. Pero nasa kanila na raw ngayon ang desisyon upang gumante o hindi. At gagawa di umano sila ng desisyon sa mga darating na araw. Ngunit wala pang naririnig mula kay Khamenei matapos ang pahayag na yon. Sa katunayan ay biglang naglabasan ng balita mula sa iba't ibang media outlets na bigla di umano bumagsak ang kalusugan ng Supreme Leader at nasa critical di umano na kondisyon ito ngayon dahil sa matagal ng iniindang sakit na ngayon ay lalong lumala. Pag-uusapan natin ang detalye na yan sa huling bahagi ng videong ito. Para naman kay US President Joe Biden, isang magandang senyales ang pagiging kalmado ng mga leader ng Iran mula sa Pangulo at Supreme Leader, bukod na lamang sa medyo palaban pa ring pahayag ng kanilang Foreign Ministry Head na si Abbas Araghchi na handa raw nilang gawin lahat upang iparamdam sa Israel ang lakas at superiority ng kanilang bansa. Subalit alam naman ng lahat na si Khamenei pa rin ang may last say o may pinal na desisyon sa anumang response ng Iran sa Israel. Kaya marami ang umaasa na ang pag-downplay ng Iran sa nangyari ay magandang senyales. Nahuhupa na at least sa ngayon ang palitan ng pananarget sa dalawang panig. Sa kabilang banda ay marami ring naniniwala na hindi papayag ang pamunuan ng Iran na walang gagawing aksyon laban sa Israel. Dahil ang hindi nila pag-aksyon ay maaaring dahilan upang makapag-isip ang kanilang mga taga-suporta na sila ay naduduwag na sa Israel. Subalit umaasa ang pamunuan ng US at ibang Western leaders na sana ay maging mahinahon ng Iran dahil kung tutuusin, naging limitado lamang ang airstrikes ng Israel sa mga military target
kaysa sa mas malaking opensiba na inaasahan ng Iran noong una, kasama na ang nuclear at oil facilities ng bansa. Ngunit ano pa nga ba ang natitirang kakayahan ng Iran na rumesbak matapos pasabugin ng Israel ang kanilang mga imbakan ng missiles at mga pagawaan ng armas? Ayon sa mga ulat, ang Iran ay may malaking stockpile na libo-libong drones at missiles at karamihan sa mga ito ay nakakalat sa iba't ibang weapons depot sa kabuuan ng Iran at imposibleng maubos sa ginawang limited strikes lamang ng Israel. Sa katunayan, ay nakaimbak ang majority ng kanilang mga armas sa mga underground bunker bilang antisipasyon sa isang paparating na bombardment ng Israel. Kaya ayon sa mga intelligence report na nakalap ng British intelligence community, ay may malaki pang kakayahan ng Iran na tumarget muli sa Israel. Bilang patunay din kung gaano karami ang stocks ng missiles ng Iran, ay ang pagsusupply nito sa Russia simula pa noong sumiklab ang gera ng Russia kontra Ukraine. Ganon din ang pagsupply nila sa mga proxy group nila sa Middle East. Sa kabila ng lahat ay may isang bagay na di umano ay naging matagumpay ang Israel sa kanilang ginawang opensiba noong October 26 at ito ay ang sirain ang mga makinarya at pasilidad na siyang ginagamit ng Iran upang makapag-mass produce ng drones at missiles. Tagumpay di umanong nasira ng Israel ang 5 sopistikadong makinarya na ginagamit sa paghahalo ng solid fuel upang mapalipad ng Iran ang kanilang mga long-range ballistic missile. Hindi raw kayang i-produce ng Iran ang mga makinaryang ito at inangkat pa nila mula China. Malaking pagkapilay di umano ito ayon sa mga eksperto sa kakayahan ng Iran na gumawa ng mas marami pang missiles sa hinaharap. At ayon sa IDF, ay isa itong malaking panalo sa kanilang panig at patunay na tagumpay ang kanilang naging opensiba. Ayon sa nakalap na before at after satellite images ng CBS News sa Parkin military base ng Iran, makikita ang mga mahahalagang gusali na tinamaan ng Israeli airstrike sa mga nakapulang guhit. Meron ding mga lumabas na ulat na may kinalaman di umano ang airbase na ito sa nuclear projects ng Iran kaya masyado itong mahigpit at masikreto. Subalit kagaya ng inaasahan ay walang pagkumpirma ang Iran sa naging damage ng naturang military base. Bukod dito ay makikita sa chart na may 6 pang mga military target ang tagumpay na tinamaan ng Israeli airstrikes bagamat patsi-patsi ang ulat ng mga media outlet tungkol sa specific na damages sa mga nasabing lugar. Bukod sa ulat na nasira ang sopistikadong radar system ng Hazrat Amir Brigade Air Defense Site at may isang factory sa kalapit na lugar ng Tehran International Airport na nagliyab. At ang factory raw na ito ay may koneksyon sa oil and gas industry ng Iran na ginagamit ng Iranian military upang ma-operate ang kanilang mga kagamitan. Bukod sa mga pasilidad malapit sa capital city ng Tehran, ayon sa mga ulat, ay nasira din ng Israel ang air defense at radar system ng Iran na nakaposisyon sa mga lugar na malapit sa border ng Iraq. Ang mga probinsya ng Ilam at Khuzestan. Alam di umano ng Iran na ang 2 probinsyang ito ay ang magiging entry point ng mga papasugod na fighter jet ng Israel. Kaya dito nila ipinwesto ang karamihan sa kanilang air defenses. Ayon sa mga opisyal ng Israel, hanggat hindi ito napapalitan ng Iran, ay malaya nang makakapasok ang mga fighter jets ng Israel sa Iran at maghatid ng bomba kung kinakailangan anumang oras. Sinira rin di umano ng Israel ang mga air defense system ng Syria at Iraq bago nila pinadaan ng kanilang mga eroplano patungo ng Iran. Pero ayon naman sa Iran, minimal lamang ang epekto ng ginawang airstrikes ng Israel sa kanila at hindi nabawasan ng kanilang kakayahang magpaulan ng missiles muli anumang oras paloob ng Israel. Kung mapapansin ninyo, ay walang banta ang Iranian Air Force na gumamit ng kanilang mga eroplano upang targetin ng Israel. Yan ay dahil na pag-iwanan na ang kanilang Air Force na gamit pa ay mga lumang Russian at American fighter jet mula 70s at 80s na hindi rin nila na-upgrade dahil sa kabi-kabilang sanctions laban sa kanila mula sa US at mga Western na bansa. Dahil dito ay naisip na lang ng Iran na paigtingin ng kanilang ballistic missile program kung saan may kakayahan silang mag-produce ng maraming armas sa puntong umabot di umano sa 3,000 ang stockpile nila ng ballistic missiles kaya ito palagi ang nilalaman ng kanilang banta ang magpaulan ng daan-daan sa mga armas na ito upang targetin ng Israel. Sa makatuwid ay hindi pa rin matatawaran ang kakayahan ng Iran na maglungsad ng missile strike anumang oras sa kabila ng pambobomba ng Israel. Sa oras na gumanti pa ang Iran, maaari na bang itodo ng Israel ang kanilang opensiba sa pag-target sa nuclear facilities at oil fields ng Iran o di kaya na pwede na silang gumamit ng nuclear weapons para once and for all ay matapos na ang matagal na nilang hidwaan sa kalabang bansang ito?
Sa pag-target sa nuclear at oil facilities, kayang-kaya nila itong gawin ayon sa mga eksperto dahil ilang beses nang napatunayan ng Israel na kayang pumasok ang kanilang mga eroplano sa Iranian airspace upang maghatid ng bomba. Sa katunayan, ito palagi ang hatid na mensahe ng Israel sa Iran sa tuwing nagkoconduct sila ng airstrikes na walang kalaban ang hindi kayang targetin ng Israeli forces saan mang panig ng Middle East. Subalit ang paggamit ng nuclear weapons na pinaniniwalaang matagal nang meron ng Israel simula pa noong 1960s ay isang bagay na questionable sa modernong panahon. Alam ng kahit sino mang bansang nagmamayari ng nuclear warheads, lalo na ng Israel, na handa ang buong mundo na sila ay kondinahin at lalo lamang itong magpapa-isolate sa kanila sa oras na ito ay kanilang ginawa. Pinaigting ng Israel ang kanilang nuclear program simula pa noong dekada 60 bilang deterrent sa nakapaligid nilang mga kaaway sa Middle East. Bagamat ayaw nilang aminin, ay pinaniniwalaang merong halos 100 nuclear warheads ang Israel na kayang i-deliver sa pusod ng kalaban sa pamamagitan ng kanilang long-range Jericho missiles, kanilang mga makabagong submarino at modernong stealth fighter jets, lalo na ng F-35. Kaya marami ang naniniwala na imbis na magpaulan muli ng missiles ang Iran, ay mas pagtutuunan nila ngayon ng pansin ng paghiganti sa Israel sa pamamagitan ng proxy groups nila sa Middle East. Subalit base sa latest na ulat, ay malaki na ang pagkapilay sa mga grupong maaring sandalan ng Iran, ang Hezbollah sa Lebanon at Hamas sa Gaza. Matatandaang halos naubos na ng Israel ang lahat ng leader ng Hezbollah sa puntong pati ang papalit sana kay Nasrallah bilang leader ng Hamas na si Hashem Safieddin ay napaslang na rin ng IDF bago pa man makaupo sa pwesto. At ayon sa latest update ay pinangalanan na ng Hezbollah si Sheikh Naim Qassem bilang bagong Secretary General ng grupo, kaya't hindi nakapagtatakang siya naman ngayon ang bagong target ng IDF at Mossad. Dahil dito ay naglabas agad ng nakakatakot na statement si Israeli Defense Minister Yoav Gallant sa social media platform na X sa pagkakaluklok kay Qassem sa pwesto at sinabing temporary appointment but not for long o pansamantalang pagpili lamang ito at hindi siya magtatagal bilang patunay na kumikilos na ang IDF upang siya ipasundo ni kamatayan. Sa kabilang banda ay naglabasan ng ulat mula sa iba't ibang media outlets na di umano ay biglang nanghina ang Supreme Leader ng Iran isang araw lamang matapos itong magbigay ng pahayag ukol sa pambobomba ng Israel. Matagal na di umanong may sakit na prostate cancer ang 85 anyos na leader at makailang beses na itong naoperahan subalit bumalik din ang kanyang sakit. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala nang naririnig na pahayag mula sa kanya nitong mga nakaraang araw ayon sa mga eksperto at ang kanyang pangalawang anak na si Mojtaba Khamenei ang maaaring pumalit sa kanyang pwesto. Simula kasi nung mamatay ang nooy Iranian President na si Ibrahim Raisi sa isang helicopter crash, ay nag-umpisa nang mag-isip ang mga leader ng Iran na posibleng papalit kay Khamenei sa oras na ito ay lumisan dahil sa sakit. Naging Supreme Leader si Khamenei ng Islamic Republic of Iran simula pa noong 1989 at bagamat marami siyang taga-suporta, marami namang Iranians, lalo na ang mga kabataan na gusto na siyang patalsikin dahil sa mahigpit at mapang-abuso di umano nitong rehimen. Hindi naging maganda ang timing ng panghihina ni Khamenei dahil sa kainitan ng palitan ng opensiba ng dalawang bansang matagal nang magkaaway. Bagamat may presidente at mga matataas na opisyal ng militar ang Iran, si Khamenei pa rin ang may huling sabi sa lahat ng desisyon ng Iranian military, lalo na sa mga hakbang nito laban sa Israel. Makikita rin ang mga leader ng Hezbollah at Hamas ay regular na dumadalaw kay Khamenei sa Iran. Patunay na may basbas niya ang lahat ng operasyon ng mga grupong ito laban sa Israel. Maging ang napaslang na Hamas leader na si Ismail Haniyeh ay nakipagkita rin sa kanya bago siya napuruhan ng pinaniniwalaang tagumpay na operasyon ng Mossad na tumapos ng kanyang buhay. Kaya abangan natin ang update sa kanyang kalusugan sa mga darating na araw. Sa kabuuan, marami ang umaasa na ang huling opensiba ng Israel na ito ay siyang huli na rin sa palitan ng pag-atake ng dalawang panig sa ngayon. Maging ang mga sibilyan ng dalawang bansa ay umaasa na hindi na muling magpalitan ng missiles o airstrikes ang dalawang panig dahil ang katahimikan rin ng pamumuhay nila ang nakasalalay bagamat tila sanay na ang mga mamamayan ng Israel sa mga gantong senaryo. Pero sa ngayon, mas gugustuhin ng mga Israeli na pagtuunan muna ng pansin ng kanilang gobyerno na maibalik ang mga bihag na nasa kamay pa rin ng Hamas at makabalik ang mga sibilyang Israeli na nakatira sa border ng Lebanon dahil sa pananarget ng Hezbollah kaysa pagtuunan ng pansin at resources ng Israel ang kalabang Iran. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.